Ang tunog ng Ferrari ni Eduardo Villanueva ay umalingaw-ngaw sa mga kalye ng Bel Air. Sa edad na 36, nakasuot ng mamahaling madilim na salaming pang-araw at nababalutan ng amoy ng kanyang magastos na pabango. Siya'y nagbubunyi sa kapangyarihan at lakas na ibinibigay sa kanya ng kanyang marangyang sasakyan. Paminsan-minsan, tinutulak tayo ng buhay sa mga daanang hindi natin pinili, mga daanang nagbubunyag ng mga nakalimutang katotohanan. Sa makulay na araw na ito, kung saan ang araw ay nagliliwanag sa lahat ng bagay sa paligid, ang mga iniisip ni Eduardo ay lumilipad ng malayo, nalilito sa walang kabuluhang mga pagninilay-nilay tungkol sa buhay. Sa pagmamaneho ng kanyang buhay, siya ang larawan ng isang bilyonaryong magnate salamat sa kanyang lumalagong negosyo sa teknolohiya. Bilang isang laging binata, nakukuha niya ang anumang naisin niya sa simpleng utos lamang. Sa kabila ng kanyang panlabas na tagumpay, siya ay isang taong walang laman sa loob, hindi alam ang sarili niyang kakulangan. Ang kanyang buhay ay nahulog sa isang monotonong pagpapakita ng karangyaan na walang interes sa pagiging magulang o malalim na relasyon. Ang kanyang buhay ay binubuo ng sunod-sunod na maikli, walang kabuluhang pakikipagrelasyon na walang lalim ng damdamin na katuon lamang sa sandaling kasiyahan. Hindi ka hinahabol ng tadhana sa mga pulutong, ngunit natagpuan ka sa pag-iisa ng iyong pagkatao kung saan naghihintay ang lahat ng iyong hinahanap. Habang humihinto ang kanyang sasakyan sa isang tawiran, dumaan ang tingin ni Eduardo sa mga naglalakad. Bigla siyang nakatutok sa isang tanawing kahanga-hanga, isang batang babae na mabilis na naglalakad kasama ang 4 na batang paslit na wala pang 5 taong gulang. Ang nakapukaw ng kanyang pansin ay hindi lamang ang kanilang presensya, kundi ang kanilang malinaw na pagkakahawig sa kanya. Sila ay mga miniaturang bersyon ng kanyang sarili, malinaw at di maikakaila. Kumunot ang noo ni Eduardo, hinigpitan ang hawak sa manibela habang bumubulong. Imposible! Ngunit hindi niya maiwasang alisin ang tingin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, naghahanap ng mga sagot ang kanyang isip. Sa kabila ng daan, may mural na nagsasabing, ang mga anak ng kaluluwa ay hindi ipinanganak sa dugo, kundi sa pag-ibig. Napilitan siya. Pinaikot niya ng biglaan ang Ferrari patungo sa kanila. Ang makina ng sasakyan ay umungal habang tumatawid siya sa mga linya para marating ang sulok kung saan nakatayo ang babae. Napatigil siya, nabigla sa bigla ang paglapit ng elegante at palabang lalaking ito. Isang figura na bihira mong makatagpo sa sulok ng kalye sa Los Angeles. Ngunit, ang matinding pagsisiyasat ni Eduardo sa kanyang mga anak ang tunay na nagpabagabag sa kanya. Ang mga bata na may mapusyaw na buhok, madilim na kumikislap na mga mata at masasayang ng ngiti ay tumingin pabalik sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay salamin ng di maikakailang kawalang muwang. Sandaling natigilan, pinagmasdan ni Eduardo ang mga bata bago lumapit. Sino ang ama ng mga batang ito? Hiningi niya. Ang kanyang malalim na boses ay puno ng pagtataka at pagmamadali. Si Romina Perez, isang imigranteng Ecuadorian na may pagod ngunit matatag na ekspresyon, ay hinarap siya ng may pag-iingat. Ang kanyang mga likas na pangangalaga ay umiiral. Ang kanyang karanasan ay hindi siya inihanda para sa ganitong mga paghaharap, lalo na hindi sa isang taong nagtataglay ng ganitong yaman at kapangyarihan. Hindi mo na dapat alalahanin, matigas niyang sagot habang hinigpitan ang kapit sa isa sa mga bata. Ang kanyang tingin na may halo ng pagmamalaki at paglaban ay nanatiling nakatuon sa kanya. Ngunit mahalaga ito, salungat ni Eduardo habang inaalis ang kanyang salaming pang-araw upang ipakita ang mga mata na katulad ng sa mga bata. Hindi maitatanggi na kamukhang-kamukha ko ang mga batang ito. Isang mabigat na katahimikan ang namayani.
Mabilis ang sulyap ni Romina sa pagitan ng mga bata at ni Eduardo. Hindi maipagkakaila ang pagkakahawig. Nalunok niya ng malalim, ang kanyang isipan ay puno ng hindi paniniwala. Hindi ito maaari, naisip niya, labis na naapektuhan. Wala silang ama. Iginiit ni Romina, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag, na tila nagtatanggol sa isang malalim na sikreto. Ako lang mag-isa ang may-ari sa kanila. Bahagyang lumapit si Eduardo. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit malumanay. Layunin ay maging matatag nang hindi nagdudulot ng takot. Naramdaman niya ang malalim na epekto ng sandaling ito para sa kanilang lahat. Makinig ka, ako si Eduardo Villanueva. Sumumpa ako na wala akong masamang balak, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Sino ang kanilang ama? Iginiit niya, ang kanyang pagkalito ay halo ng pakiramdam ng pagmamadali. Ito ay genetikong imposible. Hindi pa kita nakikita noon. Patuloy niya, ang kanyang isipan ay nagmamadaling mag-ugnay ng mga tuldok. Isang malabong alaala ng isang nakaraang donasyon ang kumislap sa kanyang mga naisip. Isang ideyang tila malayo, ngunit biglaang naging posible. Matatag na tinitigan ni Romina ang kanyang mga mata, hinati sa loob. Ang kanyang likas na ugali ay protektahan ang kanyang mga anak mula sa posibleng gulo, ngunit nakakumbinsi ang ebidensya. Wala kang karapatang magtanong tungkol dito, sinabi niya. Ang kanyang tono ay may gilid ng tensyon. Wala silang ama, ako lang mag-isa ang meron sila. Sa kabila ng kanyang pagtutol, naramdaman ni Eduardo ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa mga bata. Isang kamag-anak na hindi niya maipaliwanag. Wala akong mga kapatid o kambal, paliwanag niya ng mas malambot, naghahanap ng pag-unawa. Dapat may dahilan para dito. Pakiusap, tulungan mo akong maintindihan. Nanatiling tahimik si Romina, nagiging maputla, hindi handa o hindi kayang makisali pa. Pinag-aralan siya ni Eduardo, ang kanyang mga iniisip ay nagmamadali. Pagkatapos, naging mas malinaw ang alaala. Isang desisyon na ginawa noon, hindi inaasahang muling lumitaw tulad nito. Lumapit siya, hinahanap ang pagkilala sa kanyang mga mata sa isang katotohanan na hindi pa nasasabi ngunit lalong nagiging malinaw. May tatanong ako, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim ngunit may taglay na bigat ng emosyon na hindi pa niya naranasan noon. Nagpunta ka ba sa Greenview Fertility Clinic 5 taon na ang nakalipas? Tila tinamaan ng pagkabigla si Romina, ang kanyang kutis ay nagkulay abo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi habang pinipilit niyang manatiling buo. Biglaang bumalik ang masasakit na alaala ng mga araw na iyon, na minarkahan ng kalungkutan at pagdududa. Inilayo niya ang kanyang mga mata, hindi makayanan ang matinding titig mula kay Eduardo. Malapit doon, ang mga bata ay naglalaro, walang kamalay-malay sa lumalaking tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Ako. Siya ay nagsimula. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Oo, nandoon ako. Naramdaman ni Eduardo na tila bumagsak ang mundo sa ilalim niya. Nagkakaroon ng katuturan ang mga bagay sa paraang hindi niya inaasahan. Bumabalik sa panahon na siya ay nahaharap sa mga problemang pinansyal. Sa kawalan ng pag-asa, anonimo siyang nagbigay ng donasyong similya sa klinika upang maibsan ang kanyang pinansyal na paghihirap, isang katotohanan na bihira niyang pinag-uusapan. Bagaman hindi siya ay pinagmamalaki ito, noong panahong iyon ay lumitaw ito bilang isang diretsyo na solusyon. Ang klinika na kilala at istrikto sa mga pamamaraan ay nagtiyak sa kanya na ang donasyon ay gagamitin lamang minsan para sa isang tatanggap lamang. Ngayon sa harap niya ay may 4 na bata, bawat isa ay sumasalamin sa kanyang sariling mga tampok na parang sila ay miniaturang bersyon ng kanyang sarili. Hinaplos niya ang kanyang buhok na mangha sa kanyang natuklasan, kaya siya ay huminga ng malalim,
naghahanap ng hangin, sila ba ang aking mga anak? Tumango si Romina ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nakayuko pa rin. Ang bigat ng kanyang pag-amin ay tila naging isang matibay na katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Eduardo ng may determinasyon, bagaman ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng malalim na dalamhati. Sumakay ka sa kotse kasama ang mga bata, walang tanong. Kailangan ko ang tulong mo, ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Tinitigan siya ni Romina, ang kanyang takot ay pinalaki ng kanyang matinding mga salita na bago ang kanyang mundo sa ilang sandali lamang. Ngunit isang bahagi ng kanya ang naramdamang sapilitan na sumunod upang malaman pa ang tungkol sa lalaking ito na nakaugnay sa buhay ng kanyang mga anak. Tahimik siyang tumango, ang kanyang desisyon ay nagtatakda ng kanilang mga kapalaran sa isang bagong landas. Okay, bulong niya. Walang kamalay-malay kung gaano mababago ng sandaling ito ang kanilang mga buhay. Umugong ang makina ng kotse habang pinaandar ito ni Eduardo, isang bagong pakiramdam ng layunin at tadhana ang umuusbong sa loob niya. Sa loob ng kotse, isang mabigat na katahimikan ang naghari, makapal at halos nakakasakal. Nakatutok ang kanyang tingin sa daan, matatag ang mga kamay sa manibela. Ang kanyang isipan ay nagmamadali. Si Romina na nakaupo sa tabi niya ay tila walang kamalay-malay sa marangyang loob ng kotse. Ang kanyang atensyon ay nasa mga bata sa likod niya na nananatiling walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Sa wakas, binasag ni Eduardo ang katahimikan sa isang pabulong, tensyonadong boses. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ang kuryosidad ay bumabalot sa kanyang tono. Romina Perez. Sagot niya, ang kanyang boses ay bahagya lamang sa ibabaw ng bulong. Bakit? Patuloy niya, nakatutok pa rin ang mga mata sa daan. Bakit ka nag-resort sa donasyon ng similya? Nagpause siya, maingat sa kanyang pagpili ng mga salita na layuning hindi tunog na nang-aakusa. Isang babae katulad mo, Romina, napakaganda at malakas. Bakit wala kang kasama? Isang kasosyo na makakasama sa ganitong mahalagang karanasan. Tumalikod si Romina sa bintana. Magkasama ang kanyang mga labi habang nilulubog ang mga alaala na nananatiling sariwa. Nanatili siyang tahimik sandali bago malalim na huminga. At sa kalmadong kanyang pinanghawakan sa mga unos ng buhay, siya ay nagsimulang magpaliwanag. Mahirap ipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng ating mga pinili. Sinimulan niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng hindi nasasalitang karunungan. Madalas tayong itulak ng buhay sa mga hindi inaasahang landas at bigla na lang natatagpuan natin ang ating mga sarili na lumalaban para sa mga bagay na hindi natin inakalang magiging mahirap makuha. Nakinig si Eduardo ng mabuti, hindi siya pinuputol. Lumipat ako dito mula sa Ecuador 5 taon na ang nakalipas, patuloy niya. May asawa ako noon. Sa simula, tila perpekto ang lahat, ngunit hindi nagtagal at nagsimula na ang mga presyon. Minamaliit at kinukutya niya ako dahil hindi ako makapagbigay sa kanya ng anak. Pagkatapos ng 3 taong pagsasama, napuno ng patuloy na paalala ng aking sinasabing kakulangan bilang isang babae. Ang diagnosis ng kawalan ng katabaan ay naramdaman ko bilang panghuling hatol. Hindi lang natapos ang aking kasal dahil gusto ko ito. Natapos ito dahil nakita niya ako bilang isang kabiguan. Iniwan niya ako dahil hindi ko natugunan ang mga inaasahan na ipinataw sa isang babae. Naiwan ako mag-isa, ang aking dignidad ay wasak, ngunit determinado akong hindi hayaan ang sinuman na tukuyin ang aking halaga. Nang makita ni Eduardo ang pagbubunyag ng kwento ni Romina, nagdulot ito ng masakit na realidad na hindi niya lubos na pinag-isipan dati. Hindi niya maunawaan ang mga pagsubok na kanyang tiniis gamit ang pera mula sa kanyang diborsyo.
Napagpasyahan kong yakapin ang pagiging ina sa aking mga termino. Mariing pahayag ni Romina. Lumipat ako sa Estados Unidos at itinaya ang lahat sa inseminasyong iyon. Mapanganib, oo, ngunit sa gilid ng buhay, kailangan mong pumili na tumalon, maging dahil sa takot o pananampalataya. Siya ay huminto, humugot ng malalim na hininga. Ang pagtalong iyon ang nagbigay sa akin ng aking mga quadruplets. Eduardo, sila ang lahat sa akin. Ang dahilan ng aking pag-iral, ang pinagmumulan ng aking lakas. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanila. Hindi ako naghahanap ng lalaki para sa suporta o pagsagip. Naghahanap ako ng isang bagay na higit pa sa aking sakit. Nakikinig si Eduardo ng tahimik na antig hindi lamang sa kanyang kwento kundi sa lakas at tindig na kanyang ipinamalas sa pagbabahagi nito. Hindi tulad ng mga taong karaniwan niyang nakakasalamuha na nagbibigay prioridad sa yaman, hitsura at mabilis na tagumpay, ipinahayag ni Romina ang lalim ng karakter na hindi niya ganap na naunawaan hanggang ngayon. Alam mo, patuloy niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi bagaman may namumuong kahalumigmigan sa kanyang mga mata. Minsan binabasag ka ng buhay para muling itayo ng mas matibay. Hindi maintindihan ng mga nakatutok sa panlabas na kinang ang bagay na iyon, ngunit yaong mga nakakilala ng kadiliman ay nakakakita ng tunay na halaga sa ilalim ng mga layer ng paghihirap. Ang aking mga anak, ang tunay kong yaman, Eduardo. At anuman ang kanilang pinagmulan, sila ang aking pangunahing kayamanan. Napuno muli ng katahimikan ang kotse, ngayon ay mayroong pagkakaunawaan kaysa sa di pagkakomportable. Habang masayang naglalaro ang mga bata sa likod ng upuan, nadama ni Eduardo ang isang malalim na pagbabago sa loob niya. Tila nahawi ang tabing ng kababawan na nagbunyag ng lalim ng buhay na hindi niya hinanap o inalintana noon. Ang mahinang yabag ng gulong ng Ferrari ay nagmarka ng kanilang pagdating sa isang kahangahangang mansyon. Ang malalaking pintuang bakal ay automatikong bumukas, nagbunyag ng malawak at maayos na mga hardin. Biglang tumakbo ang mga bata mula sa kotse. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw habang sila ay tumatakbo pababa sa mga daanang may puno. Mga bata, hintay, tawag ni Romina, sinusubukang kontrolin ang kanilang kasabikan. Mag-ingat sa mga hardin. Walang saysay ang kanyang pagsisikap habang malayang nagtatakbuhan ng mga bata na tuwang-tuwa sa luntiang kapaligiran. Bahagyang nahihiya sa kanyang kawalan ng kakayahang pigilan sila. Tumingin si Romina ng paumanhin kay Eduardo na pinagmamasdan ang eksena na may banayad, may kaalamang ngiti. Hayaan mo silang magsaya, mahinaw niyang sabi. Nasa tahanan na sila ng kanilang ama. Ang kanyang mga salita ay lumutang sa hangin, nakakabighani ngunit misteryoso. Tumingin si Romina sa kanya, naguguluhan, na may pakiramdam na may mas malalim na kahulugan sa kanyang sinabi na hindi niya lubos na masakyan. Bakit mo kami dinala rito, Eduardo? Tanong niya, naguguluhan pa rin. Binanggit mong ito ay bagay na may kinalaman sa buhay o kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito? Saglit na tiningnan ni Eduardo ang kanyang mga mata. Pinapanatili ang isang aura ng misteryo. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay malumanay. Halika sa akin, Romina, isama mo ang mga bata. Pinangunahan ng halo ng kuryosidad at pag-aalala, tinawag niya ang mga bata at silang lahat ay sumunod kay Eduardo papasok sa mansyon. Dumaan sila sa isang engrandeng marble foyer. Ang karangyaan nito ay binigyang diin ng matataas na haligi at magagarang mga artwork. Ang kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa malawak na lugar habang sila ay naglalakad pababa sa isang pasilyong may malambot na carpet. Humarap sila sa isang sinauna, natatanging pinto, at dahan-dahang binuksan ito ni Eduardo upang ibunyag ang isang madilim na silid, kung saan isang matandang babae
na mga 80 taong gulang ang nakaupo sa isang antigong kama. Halata ang kanyang kahinaan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng patuloy na panloob na lakas. Ang aking lola, bulong ni Eduardo kay Romina, siya ang nagpalaki sa akin mula noong ako ay sanggol pa lamang. Isang katahimikang may emosyon ang pumuno sa hangin, nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin na lumagpas sa karaniwang fakad ni Eduardo ng yaman at kapangyarihan. Lumapit siya sa kama, dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Ang kanyang karaniwang pagpipigil ay napalitan ng halatang kahinaan. "Lola, gusto ko sanang makilala mo sila bago ka umalis sa amin," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi lang isang apo sa tuhod ang dinala ko sa iyo, 4 sila." Ang mga mata ng matandang babae na kumukulubot sa edad ay lumaki sa pagkamangha habang isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang sandali ay puno ng emosyon, tila tumigil ang oras. 4, bulong niya, tinatanggap ang bigat ng kanyang mga salita. "Ang aking mga apo sa tuhod." Tumango si Eduardo ng bahagya, nanginginig ang kanyang kamay habang pinagsasalikop ito sa kamay ng kanyang lola. Si Romina na nakadama ng kahalagahan ng sandaling ito, lumapit sa matandang babae. Sa isang lambing na bunga ng malalim na damdamin, lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ng isa pang kamay ng babae at nagsalita ng may taos-pusong katapatan. "Oo, sila ang iyong mga apo sa tuhod, ipinanganak sa malawak na pagmamahal. Sila ang naging liwanag sa aking buhay at ngayon bahagi na rin sila ng iyo." Ang matandang babae, naantig sa taos-pusong mga salita ni Romina, hinigpitan ng kanyang hawak sa kaunting lakas na kanyang taglay. "Aking anak," bulong niya, ang kanyang mahinang boses ay nagdadala ng bigat ng katotohanan. Ang kanyang mga mata na sumasalamin sa karunungan ng mga taon ay kumikislap habang siya ay nagsasalita. "Ang buhay na iyong pinalago sa tahanang ito ay isang kayamanan na hindi masusukat ng mga bituin. Hindi ko alam kung paano natagpuan ng mga batang ito ang kanilang daan patungo sa iyo, o paano hinubog ng tadhana ang iyong ugnayan sa mga munting ito. Ngunit malinaw sa akin na ang iyong pagmamahal ay para sa kanila ibinulong ng mga hangin bago pa man sila pinangalanan. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang uri ng malalim na lambing na dala lamang ng tunay na pagmamahal. Ito ay nagbigay buhay muli sa lupang ito tulad ng isang ilog, at sa bawat ngiti nila ipinahayag ng sansinukob ang pasasalamat nito. Para dito, walang hanggan ang aking pasasalamat. At ngayon, mula sa kaibuturan ng aking puso, binibiyayaan kita. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Romina, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Ito ay isang sandali ng hindi inaasahang kagandahan at lalim. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ng matandang babae ay lumampas sa simpleng ugnayan ng pamilya. Si Eduardo na tahimik na nanunood ay nakaranas ng pagbabago sa loob niya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tumibok sa isang kalmado, nakapapawi na ritmo na nagpapahiwatig na marahil ang lahat ng kanyang mga naunang pagsusumikap ay humantong sa bagong pagkaunawa na ito. Noong gabing yon, pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap nila ng kanyang lola, napagtanto ni Eduardo na hindi niya kayang makita sina Romina at ang mga bata na bumalik sa kanilang payak na tahanan. Habang nakaupo silang lahat sa malaking sala ng kanyang mansyon, ang mga bata halos natutulog na sa kanyang kandungan at si Romina naman ay namamangha sa bagong kapaligiran. Binasag ni Eduardo ang katahimikan. "Gusto ko sana na manatili kayo rito," sabi niya, kalmadong tinig ngunit matatag. "Sobra-sobra ang espasyo sa bahay na ito at wala akong nakikitang dahilan para bumalik kayo sa masikip na inuupahan ninyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga gamit o sa mga bata. Makakabili tayo ng mga bago.
Bukas, mag-shopping tayo para sa lahat ng kailangan ninyo. Pero ngayong gabi, nais ko lang na maramdaman ninyo na kayo'y nasa tahanan. Nagbigay si Romina ng bahagyang tingin ng pagkamangha, humanga sa alok ni Eduardo. Ang buhay niya ay naging isang walang humpay na pakikibaka, ngunit narito si Eduardo, hindi lang iniaalok ang kanyang kayamanan, kundi ang mas mahalaga pa, ang kanyang taos-pusong pagkatao. Totoo na hindi palaging kayamanan ang nagdudulot ng kaligayahan. Mahina niyang sagot habang hinahaplos ang ulo ng mga bata. Pero minsan, kailangan nating tanggapin ang kabutihang loob ng may pasasalamat at matutunang ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kaya nating ibigay, kundi kung ano rin ang handa nating tanggapin. Tumango si Eduardo. Naantig sa kanyang mga sinabi, walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang isang tauhan ng bahay na ihanda ang isa sa pinakamagarang silid para sa kanila. Ang mga bata, muling nabuhayan ng enerhiya, ay lumapit sa kanya. Tingnan mo, Mama, masayang sabi nila, bawat isa'y nag-aagawan ng kanyang atensyon sa pagyakap sa kanyang mga binti. Kaya kong yakapin siya ng mas mahigpit. Ang sabi ng isa na agad namang sinagot ng isa pa, hindi, ako ang may pinakamasikip na yakap. Pinunasan ni Eduardo ang mga luha sa kanyang pisngi habang yakap ang lahat ng bata. Ang kanyang puso'y napuno ng walang kapantay na init. Magpahinga na kayo, sabi niya habang ngumingiti. Bukas ay magiging isang napaka-espesyal na araw. Mula sa malayo, pinanood ni Romina ang lalaking noong unay tila napakalayo ng damdamin, ngunit ngayoy tila nagbago sa pamamagitan ng simpleng pagmamahal ng mga bata. Para bang ang kanilang pagmamahal ay nagpakita ng bagong bahagi sa kanya, isang malambot at tunay na kaluluwa. Kinabukasan, sumikat ang araw na maliwanag at sabay-sabay na nag-umpisa ng masayang araw sina Eduardo, Romina at ang 4 na bata. Una nilang pinuntahan ang isang chic na butik kung saan lahat kabilang si Romina ay nagsukat ng mga bagong damit na puno ng makukulay at magagarang tela na kinasiyahan ng bawat isa. Sumunod ay masayang tanghalian sa isang mamahaling restaurant sa downtown Bel Air, puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Alam mo, Eduardo, sabi ni Romina habang ang tawanan ng mga bata ay bumubuhay sa paligid, hindi ang mga material na bagay ang nagpapasaya sa araw na ito. Mahinahon at taos-pusong sinabi niya, ito ang kaligayahan mula sa kalooban, ang tawanan ng mga bata na tila musika sa bawat tahimik at mapagmahal na sandali na pinagsasaluhan natin. Ito ang tunay na yaman, ang mga kayamanang hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Iyan ang talagang mahalaga. Habang tinitingnan si Romina, pinuri ni Eduardo ang kanyang karunungan. Tama ka, ang material na bagay ay palaging nariyan, pero ang mga ganitong sandali, walang katumbas. Nagpatuloy ang kanilang masayang araw sa isang lokal na parke kung saan nagpakasaya ang mga bata sa mga duyan, carousel, slide at maliit na tren. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong parke. Nagtapos ang araw sa isang kilalang tindahan ng sorbetes kung saan sabay-sabay nilang tinikman ang malalaking sundae na puno ng ngiti at tawanan na sumasalamin sa malalim at pinagsasaluhang kasiyahan. Pagdating nila sa mansyon, binalot sila ng isang mapayapang katahimikan, ngunit pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ng isang hindi inaasahang tanawin. Isang elegante at magara ang bihis na babae ang nakatayo roon, may kakaibang himig ng pagiging sopistikado. Balot siya ng mamahaling fur coat at ang kanyang leeg at tenga ay may kumikislap na alahas. Ang kanyang buhok ay maayos na ayos, tila kakalabas lang ng European runway. Napatigil si Eduardo sa kanyang nakita na wala ang kulay ng kanyang mukha. Sino ang eleganting babaeng ito? Tanong ni Romina, may halong pagtataka at pag-aalala sa tensyon na maliwanag na makikita sa mukha ni Eduardo.
Hindi makapagsalita si Eduardo, tila natigilan sa hindi inaasahang pagdating ng babae. Napansin ang awkward na sitwasyon, humakbang ang babae na may mahinahong ngiti. "Hayaan ninyong ipakilala ko ang sarili ko," sabi niya ng mahinahon. Napansin ang mga nagulat na tingin. "Ako si Lorna Ortega, isang kilalang fashion designer at ang kasintahan ni Eduardo. Narito ako upang pakasalan siya." Parang tumigil ang oras na puno ng tensyon ng hangin. Nakaramdam si Eduardo ng kakaibang lamig habang nag-echo ang anunsyo ni Lorna na parang kulog. "Sandali, ano ang sinasabi mo?" Utal niyang sabi habang lumalapit dito. "Wala pa tayong petsa. Alam mo naman na hindi ako kailanman masigasig sa kasal o anumang formalidad." Hindi natinag si Lorna at may bahagyang ngiti ng panunuya. Ang kanyang tingin ay dumausdos sa mga bata bago tumuon kay Romina na may halong pagmamataas at pangmamaliit. "Makikita mo, maaaring magbago ang isip mo," sagot niya ng matalim. "Pero una, sino itong payak na babae at mga batang tila may kamukha sa'yo?" Nabigla si Eduardo, hindi makapagsalita, tila lumulunok ng buo habang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Bago pa siya makapagsalita, humakbang si Romina na may naglalagablab na determinasyon sa mga mata. "Ako si Romina Perez," buong tiwala niyang sinabi, "at ito ang aking mga anak." Sandali siyang tumigil, binigyang diin ng bawat salita habang tumitingin mula kay Lorna patungo kay Eduardo. "Mali, madam. Ang mga batang ito ay mga anak namin. Ang quadruplets ay may isang mahusay na ama. Ipagpaumanhin mo, ang iyong kasintahan ay isang dakilang ama." Ang pahayag ni Romina ay dumagundong sa buong silid na parang alon ng pagkabigla. Nagbago agad ang anyo ni Lorna. Naningkit ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha. "Paano? Si Eduardo ang ama nila?" Ulit niya, tumataas ang kanyang boses sa bawat salita. "Paanong mapapansin ng isang taong kilala tulad niya ang isang gaya mo? Alam ng lahat na si Eduardo ay may hilig lamang sa pinakamagaganda at pinakatanyag na mga babae. At syempre ako ang pinakakilalang babae sa lahat," sabi niya, maayos na inaayos ang kanyang perpektong ayos na buhok. "Isang taon na kaming magkasama, ang pinakamahabang relasyon niya dahil ako ang pag-ibig ng kanyang buhay, isang babaeng walang kapantay." Nagkakagulo ang damdamin ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan ni Lorna na nagpapakita ng labis na kumpiyansa at ni Romina na may tingin na pinagsama ang tapang at bahagyang pagkabaliw. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumindig sa gitna ng tensyon. "Sasagutin mo ang tanong ko," madiing sabi ni Eduardo. Mas matigas ang tinig kaysa karaniwan. "Saan mo nakuha ang ideyang magpapakasal tayo?" Nagdalawang isip si Lorna bago siya naglakad patungo sa sofa na parang isang bihasang modelo. Kinuha niya ang kanyang magarang bag, binuksan ito at naglabas ng isang sobre. Mula rito, inilabas niya ang isang ultrasound at ipinakita ito kay Eduardo na may mapang-asar ng ngiti. "Tingnan mo, mahal ko," malumanay, ngunit laso ng boses niya. "Inaasahan natin ng triplets." Binuksan pa niya ang kanyang coat, ipinakita ang mga unang senyales ng kanyang pagbubuntis. Ang kapaligiran sa silid ay lalong bumigat habang matatag na tinitigan ni Romina si Lorna. "Madam," marahan ngunit mariing sinabi ni Romina, "ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanilang pagpapakita ng kayamanan o estado, kundi sa lalim ng kanilang pagmamahal. Ang tunay na halaga ay madalas hindi nakikita sa panlabas na anyo. Naghihintay ito na mapansin ng mga taong nakakakita ng higit pa sa anyo." Hindi na hinintay ang sagot ni Lorna. Bumaling si Romina kay Eduardo. Ang kanyang mukha ay matatag ngunit may lambot habang tinitingnan ng kanyang mga anak. "Dadalin ko na ang mga bata sa itaas para magpahinga. Maliwanag na kailangan mo ng espasyo para planuhin ang kasal mo." Nanginginig ang kanyang boses sa huling salita.
Nabuo ang isang mabigat na katahimikan na puno ng pag-aalinlangan habang mahigpit na hawak ng mga bata ang kanyang kamay papuntang hagdan. Ngunit bago pa sila makarating sa unang hakbang, pinutol ni Eduardo ang katahimikan. "Sandali, Romina," tawag niya nang may pagkataranta sa tinig. "Pakiusap, huwag kang umalis." Lumapit si Lorna, ang kanyang boses puno ng pangungutya. "Bakit ka namamalimos sa isang simpleng babae?" Mabilis siyang sinagot ni Eduardo, hindi niya kailangang manatili para sa isang pribadong usapan sa pagitan natin. Mayroon tayong dapat ipagdiwang. Nagkaroon ng mas mabigat na tensyon sa buong mansyon. Si Romina, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang mga anak, ay tumingin kay Eduardo. Nakitang-kita ang pagkabalisa. Sa isang matatag na kilos, nagsimulang umalis si Romina. "Bago ako umalis, may nais akong sabihin. Eduardo, mabuti kang tao at alalahanin mo ito." Ang mga batang ito, itinuro niya sina Hamal, Amir, Ana at Zaira. "Ang sentro ng mundo ko at ngayon ay bahagi na rin ng sayo. Anuman ang iyong mga desisyon, hindi nito mababago ang kagandahan ng pagiging ama hanggat yakapin mo ito ng buong puso." "Kailangan ko nang umalis," patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lorna na puno ng kapanatagan. "At sa iyo, madam, ang yaman ay hindi nakikita sa sutla o alahas. Ito'y hinuhubog sa pagmamahal at tibay na bunga ng mga pagsubok. Marahil balang araw, makikita mo rin iyon." Habang tumatalikod na si Romina at nagsisimulang umakyat sa hagdan, biglang nabasag ang katahimikan sa isang kilalang tunog ng walker. Ang lola ni Eduardo, na karaniwang nagkukulong sa kanyang silid dahil sa kahinaan at kalungkutan, ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mahina ngunit determinado, napalakas ng kaligayahan na dala ng kanyang mga apo noong nakaraang araw. Pagtigil sa bungad ng silid, ang kanyang tinig ay may hindi inaasahang lakas. "Ano ang nangyayari dito?" Napansin niya si Romina na paakyat kasama ang mga bata. "Bumalik ka rito kasama ang aking mga apo. Ang bahay na ito ay akin, kaya't ito rin ang tahanan mo." May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata at may banayad ng ngiti. Bumalik si Romina at bumaba kasama ang mga masayang tumatawang quadruplets. "Sino ang naunang makababa?" tanong ng matandang babae. Bago bumaling kay Eduardo at malakas na sinabi, "Eduardo, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari." Nagulat si Eduardo na nabibigatan sa mga nagaganap at sumagot, "Lola, sinasabi ni Lorna na siya ay buntis ng triplets ko. Plano niya ang kasal namin pero hindi ko makita kung paano ito posible." Naramdaman ni Lorna na nawawala na ang kanyang kontrol sa sitwasyon, kaya lumapit siya kay Eduardo at hinawakan ang kanyang braso. Pinilit ang isang ngiti. "Eduardo, mahal, ang mahalaga ay may 3 tayong anak na inaasahan," ani Lorna pilit na nagpapakalma. "Dapat itong maging masayang panahon, hindi oras ng pagdududa. Ang dami na nating napagdaanan." Ang titig ni Lola kay Lorna ay tumigas at ang kanyang mga salita ay nagningning sa hindi inaasahang otoridad. Napatitig si Eduardo sa kanyang lola na bigla sa kanyang pahayag. Si Lorna, na parang nawala ang kulay sa kanyang mukha, ay binitiwan ng braso ni Eduardo, hirap makahanap ng sasabihin. "Paano mo nasasabi yan, matandang babae?" pautal niyang tanong, halatang nawala ng composure. "Inaakusahan mo ba akong nagsisinungaling? Pinipili mo talaga ang dayuhang ito kaysa sa akin para magpatuloy ng inyong lahi?" Sa tulong ng kanyang tungkod, lumapit si Lola. Ang kanyang mukha ay pinaghalong tapang at pagkapawi ng bigat. Madiin siyang sumagot, nakatitig kay Lorna, ang babaeng nag-aangking fiancé ni Eduardo. "Sa mga tanong mo, Lorna, oo, tinatawag kitang sinungaling. At oo, mas pipiliin ko ang babaeng walang-wala kaysa sayo upang magpatuloy ang aming pamilya."
Pagkatapos bumaling siya kay Eduardo, may halong karunungan at lungkot sa kanyang mga mata. Eduardo, apo ko, malumanay, ngunit may awtoridad niyang bungad. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ka ng malubhang suliranin sa iyong mga itlog na kinakailangan ng operasyon. Kinausap mo ang mga doktor tungkol sa isang preventive vasectomy noong panahong iyon dahil natatakot ka sa hindi inaasahang pagkakaroon ng anak at responsibilidad. Bumagsak ang puso ni Eduardo habang bumabalik sa kanya ang alaala ng panahong iyon sa ospital. Isa iyong panahon ng matinding pagkabalisa na nag-udyok sa kanya na magpabasectomy upang maiwasan ang mga hindi inaasahang relasyon at pagbubuo ng pamilya. Inakala niyang hindi alam ng kanyang lola ang buong detalye ng kanyang desisyon. "Lola," bulong niya, na lalaki ang mga mata sa gulat. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Akala ko alam mo lang ang tungkol sa operasyon, wala nang iba." Tumango ang matanda, hinigpitan ang hawak sa kanyang tungkod. "Alam ko dahil naroon ako noong tinatalakay ng mga doktor ang kondisyon mo. At napansin ko ang determinasyon sa mga mata mo na gumawa ng higit pa sa simpleng operasyon. Palagi kang may ganyang tingin mula pa noong bata ka. Kaya pagkatapos, sinigurado ko ang lahat sa mga doktor ng pribado. Ang vasectomy ay sariling desisyon mo, isang desisyong nire-respeto ko, bagamat bumasag ito sa puso ko. Hanggang kahapon, nang dalhin ni Romina ang mga kamanghamanghang batang ito sa ating tahanan, binuhay ang aking pag-asa." Lumambot ang kanyang tono, ngunit nanatiling matatag. "Alam ko rin na hindi mo pina-reverse ang procedure dahil tahimik kitang pinagmamasdan. Hindi ka maaaring magkaanak ng sarili mula noon sapagkat walang ginawa upang mabago iyon. Umaasa ako ng reversal pero hindi iyon dumating. Ngunit patuloy niya na may mainit ng ngiti kay Romina. Ang tunay na himala ay dumating sa pamamagitan ng kahangahangang babaeng ito at ng mga magagandang batang ito." Ang revelasyon ay tumama kay Eduardo ng malalim. Ang bigat ng kanyang mga desisyon ay bumalot sa kanya. Natahimik ang silid, tanging ang mabigat na paghinga ni Lorna ang maririnig habang pilit niyang inaayos ang sarili. Romina ay tumingin kay Eduardo, ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa isang banayad ng ngiti. Ang bawat bagong araw, tulad ng pagsikat ng araw, ay may dalang sariling mga posibilidad. Sumagot si Eduardo nang may kalmadong pagtitiyak. "Magkasama, kaya nating magsimula muli." May luha ng pagmamalaki at kaligayahan sa kanyang mga mata, sumama ang lola sa kanila, dinagdag ang kanyang presensya sa bilog. Ang mga bata, kahit hindi ganap na nauunawaan ang bigat ng sandali, ay lumapit, niyakap sina Eduardo at Romina sa kanilang inosenteng yakap. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Eduardo na nakatagpo siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa anumang material na kayamanan, isang pamilya at ang pangako ng isang kinabukasang punong-puno ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, sa isang selebrasyong puno ng pagiging tunay at kasimplehan, ginanap nila ang pinakamagandang kasal kung saan bawat sandali ay sumasalamin sa pinakamalinis na damdaming maaaring ibahagi ng dalawang tao. Sa paglalakbay na ito, si Eduardo ay lumago bilang isang tao, natutong tumingin sa kabila ng panlabas na anyo at nauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ating mga pag-aari kundi sa ating pagkatao at identidad. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ngayon. Kung natuwa kayo, mangyaring mag-subscribe sa channel upang manatiling updated sa mga kwento tulad nito. Huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kita-kita tayo sa susunod na video.